Pagbasa mula sa Aklat ni Juan, ikalawang kabanata. Ang kasalan sa Kana. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Wala silang alak." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, anong kinalaman yon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating." Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, "Kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan." At kanilang dinala. Nang matikman ng pinuno ng handaan ng tubig na naging alak, at hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig. Tinawag ng pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal at sinabi sa kanya, "Ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uring alak. Pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak." Ginawa ito ni Jesus, ang una sa kanyang mga tanda, sa Kana ng Galilea, at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian, at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pagkatapos nito ay bumaba siya sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at ang kanyang mga alagad. Sila'y tumigil doon ng ilang araw. Nilinis ni Jesus ang templo. Malapit na noon ang Pasko ng mga Hudyo, at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati at ang mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit at itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo kasama ang mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang salapi ng mga mamamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, "Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, "Ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Ang mga Hudyo ay sumagot sa kanya, "Anong tanda ang maipapakita mo sa amin sa paggawa mo ng mga bagay na ito?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw? Subalit siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Alam ni Jesus ang likas ng tao. Nang siya ay nasa Jerusalem, ng kapistahan ng Pasko, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao.
at hindi niya kailangan ang sinuman upang magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao.